Pray po tayo. Father God, once again, lumalapit po, Lord, kami sa inyong banal na harapan. Pinupuli ka namin, Lord. Pinasasalamatan ka namin, Lord. Dinadakila ka namin, O God, Father. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, O God, sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa pag-ibig niyo, O God, Father. Salamat po, Lord, sa everlasting love na patuloy, Lord, tumatanggap sa aming pagkakamali, O God, Father. Minsan pa, Panginoon, patawarin niyo po kami kung may mga pagkakasala po kami sa inyo, sa kapwa namin. Linisin niyo po, Lord, kami yung banal na dugo upang maging karapat-dapat, Lord, sa inyong presensya, O God, Father. Salamat po, Lord, sa forgiveness. Salamat po, Lord, sa blood. Salamat po, Lord. Salamat po, God. Minsan pa, Panginoon, dinadalayan ko po, Lord, ang oras na ito, Lord. Nandirito po, Lord, kami para papurihan ka, para pasalamatan ka, para dakilan ka, O God, Father. Lord, buksan niyo po, Lord, ang aming puso, ang aming bibig, Lord, ang aming isipan, Lord, para purihin ka lamang, para pasalamatan ka lamang, O God, Father. Hinihiling po namin yung banal na Espiritu, Lord, na siyang manguna, Lord, sa bawat isa. Yung praise and worship team, Lord, yung gagamitin niyo po, Lord, yung kakanta, yung tatayo sa harapan, Panginoon, dalayan niyo po, Lord, yung pagsama niyo, Lord. Anoin niyo po sila, samahan niyo po sila. Maging yung mga instrument, Lord, maging maayos po, Lord. Yung mga tutugtog, lahat po, Lord, sila, Lord. Samahan niyo po sila, O God, Father. Bigay niyo po, Lord, sa kanila yung anointing, O God, Father. At Lord, sa tatayo sa harapan, magbibigay niyo yung mensahe, Panginoon. Nahiran niyo po, Lord, siya ng yung banal na Espiritu, O God, Father. Ma-deliver niya po, Lord, yung message, Lord, ng malinaw, ng maayos sa bawat isa, O God, Father. At Lord, sa bawat isang narito, O God, Father, katagpuin niyo po, Lord, yung bawat isa, O God, Father. Hayaan niyo po, Lord, na papasukin po namin ang yung salita sa aming puso, O God, Father. Kaya po, Lord, ang patuloy, Lord, na pumasok sa aming puso. Kaugnayin niyo po, Lord, yung bawat isa. Bigyan niyo po, Lord, kami ng pusong magpatuwid sa inyong salita, O God, Father. Bigyan niyo po, Lord, kami ng puso na uuhaw sa inyong salita, O God, Father. At Lord, dinadalain ko rin po, Lord, yung banal na Espiritu niyo, Lord. Ang manahan, Lord, sa bulwagang ito, sa lugar na ito, Lord. At anumang gawa ng kaaway, tinatabi po namin yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, wala tira sa pakin na Espiritu ng antok. Tinatabi ka namin, wala kang karapatan sa bulwagang ito, O God. Pagkos, Panginoon, pawalan niyo po ang inyong banal na Espiritu. Maramdaman po namin ang inyong banal na Espiritu at manahan po, Lord, ang inyong banal na Espiritu sa bulwagan ito. Minsan pa, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri pa sa salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Tumayo na po tayong lahat. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagat ay ganda. Kaya tawad na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo
Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihing, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo
Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may sulanganga, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan ikakulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Pag-ibig mo sa
God, in Jesus' name we pray. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Okay naman po? Yung katabi niyo po, nakamusta niyo na po ba? Kamustahin niyo, di ba? Hindi nga. Kamustahin niyo muna. So, yun. Handa na po natin yung sarili natin. Yung nagno-notes, handa na po natin yung ballpen natin, yung notebook natin. At higit sa lahat, handa po natin yung sarili natin. Yung puso natin, yung isip natin, yung mind natin. Focus po muna tayo. Time out muna sa takbo ng mundo. Time out muna. Kay Lord muna tayo focus ngayon para maunawaan natin, maintindihan natin, ma-absorb po natin, ma-digest po natin yung salita ni God. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Sige po. Sige po. Kamustahin muna yung bawat isa. Kamustahin muna ulit. Ayun, ito diba? Yung mga bakanting silya, kilala niyo ba yung nakaupo dyan? Hindi. So, dapat po pinapanood po natin yun, diba? Wala dyan. Ba't wala, diba? Lagi po natin ipano up. Kasi, diba, bungi-bungi yung silya. Maganda yung puno yan. Tsaka yung encourage natin sila. So, yun. This time, nakalipas isang linggo, kahit ano man yung pinagdaanan mo, God is good pa rin. Amen. God is good. Always, as always, God is good sa ating buhay. Ano man yung pinagdaanan nating problema, nag-fail tayo, sumablay tayo, nakalimot tayo, nadapa tayo, but still, God is good. At the end of the day, God is good. Kahit ano man dinanas mo, problema mo, andyan si God para sa iyo. At habang buhay, may pagsubok. May pag-asa, syempre. Kaya tawagin ko na po ang ating buting pastor, si Pastor Lasenia Ametes. Sinasabi natin lagi, God is good. And all the time. Laging mabuti ang Panginoon kasi nandito tayong lahat. Amen. Ang buhay na pagpapala ng Panginoon ay patuloy na umaagos sa kalagitnaan natin. Dahil ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang pagmamahal na sa'yo, at higit sa lahat sa ating lahat. Pero ang tao, nagbabago. Sometimes, hindi natin alam na nawawala na tayo, nakalinya pa ba tayo, nakahanay pa ba tayo sa Panginoon. Tayo nakakaalam nito. Yung nakahanay, nandun ka pa rin ba sa pagpapala niya? Kasi ang daming pinagkakaabalahan ng tao ngayon sa buhay na ito. Kaya last time, ang topic natin, paglapit sa Panginoon. Prayer. Dahil ang panalangin, ang ugnayan natin at ng Diyos. We are powerless if we do not pray. So, ang kalakasan natin ay ang paglapit at pananalangin sa Panginoon. Ito ang gabay sa atin ng Panginoon. Ang komunikasyon ng Panginoon sa atin ay sa pamamagitan ng panalangin. When we work, sabi natin last week, when we work, we work. When we pray, God work. Pag nananalangin tayo, ang Diyos ang nagtatrabaho. Kaya, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, napaka-importante ang koneksyon natin sa Panginoon. Huwag mawala. Dahil we are powerless if we do not pray. Kaya pinakita sa atin ng Panginoon, ang susi para sa Kanya ay ang panalangin. Na sa lahat ng buhay natin, hindi siya nagbabago. Pero ang tao patuloy na nagbabago.
Pero patuloy na tumatawag ang Panginoon sa atin. Come to me! Balik kayo, sabi niya. Come to me, all who labor and heavily laden. Gaano kabigat man ang dala-dala mo. Ang Diyos lang ang makakapagpagaan nito. Maring gagawa ka ng sarili mong way, sarili mong paraan, na alam mong tama, pero ang paraan ng Diyos ang laging tama. Na sometimes, akala ko, kaya ko itong gawin to. Huwag muna ako magdidebosyon kasi kailangan ko gawin ito. Sometimes, gano'n ang tao. Pero laging may paalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung paglapit natin sa Panginoon, when we pray, doon nagtatrabaho ang Panginoon. Kapag nanalangin tayo, yun ang time na magtatrabaho ang Panginoon para sa iyo. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, yun ang gusto ng Panginoon na mapangyari sa atin. Yung connecting link natin sa Panginoon. Sabi nga, paano ba tayo nananalangin? Sabi gano'n, ang pananalangin ay para nakikipag-usap ka sa iyong kaibigan. Pero bago ang lahat, tumayo muna tayo. Hallelujah. Hallelujah. Romans 10, 8-11. Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinapangaral natin. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ay umuko at manalangin. Muli dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Because you are at the center of this gathering. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka ng mapit sa bawat isa sa amin. Na lalo ka namin mahalin, Panginoon, sapagkat sa iyo nanggagaling ang lahat ng bagay. Maging ang aming kalakasang pisikal. Maging ang mga material na binibigay po ninyo sa amin. Maging ang mga pinansyal na kinakailangan na pinadadala mo sa amin. At higit sa lahat ang banal na Espiritu na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat. Pero nariyan ka at patuloy na umiibig sa amin. Whatever circumstances in our life, you are always there, Father. Na kahit na kami nag-iisa, nariyan ka upang kami aliwin ng magandang balita na nagmumula sa iyo. Na ikaw ang Diyos na nagsasabi, tumawag kami at ikaw ay sasagot. Magpapakita ka ng mga kamangha-manghang bagay na hindi namin alam, Panginoon, kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Para yun sa kabutihan namin lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa mga kapatid, lalo na yung mga wala pa po rito, patuloy mo silang akayin at subaybayan na makarating ng malwalhati sa tahanan ito, Panginoon. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na meron ka para sa amin lahat. Sabi nga po sa awit, kahit kami nagkulang, lagi kang nariyan, Panginoon. Hindi mo tinitingnan ang aming kahinaan, kundi ang tinitingnan mo ang iyong mga anak na patuloy mong nilalagay sa iyong kandungan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na hinanda mo para sa aming lahat sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, maingat namin ibalik sa iyo lahat ng papuri, ng mga parangal, ng mga pasasalamat at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo ay magsabi ng Amen! Makakaupo na po tayo lahat. How do we pray? Paano tayo lumalapit para manalangin sa Panginoon?
Napag-aralan natin last week ang pagmamahal ng Panginoon at ang connecting natin sa Kanya. Pero ngayon, paano tayo nananalangin? Sabi sa banal na kasulatan, manalangin ka na parang nakikipag-usap ka sa iyong best friend. You are my friend, sabi ng God. Parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan na matalik. Ganun ang gawin mong pakikipag-usap sa Panginoon. God, in a natural way, talking to God, sabihin mo sa Kanya ang pagmamahal mo sa Kanya, ang pag-ibig mo sa Kanya, na nais mong makasunod sa mga itinatagubilin niya. Nais natin na ma-please ang Panginoon sa bawat pagtawag natin sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang tungkol sa iyong buhay, maliliit na bagay, malalaking problema na meron ka, nakikinig ang Diyos sa'yo. Nakikinig palagi, ano man ang mga pinagdadaanan mo sa buhay na ito, sabihin mo sa Kanya yung masaya ka, yung malungkot ka, yung wala ka, yung meron ka, ipaalam mo sa Panginoon ang lahat ng ito. Natutuwang makinig ang Diyos sa iyo. Ganyan ang nature ng Panginoon. Gusto niya yung nakikipag-communicate ka sa Kanya, nakikipag-usap ka ng buong puso, katapatan, kung may problema ka, buksan mo yung puso mo sa Kanya. Alam niya, although hindi ka nagsasalita, alam na ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Pero gusto ng Diyos na mapakinggan ka. Gusto niya marinig ang tinig mo. Gusto niya marinig ang boses mo. Ganyan katindi kung magmahal ang Diyos sa'yo. Gusto niyang ingatan ka sa lahat ng lakad mo. Gusto niyang marinig sa'yo kung ano yung problema mo, kung anong kakainin mo ngayon, kung anong pagpapasalamat mo sa Kanya, para nakikipag-usap ka sa isang best friend mo. Hindi lamang natin siya best friend. Siya ang nakakaalam ng buhay natin. Mula pa noon, nasa tiyan ka pa lang ng mother mo, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Pero uhaw na uhaw ang Panginoon. Kaya di ba sabi doon sa bundok ng Kalbaryo, ako nauuhaw. Kanino siya nauuhaw? Nauuhaw siya na marinig ka. Nauuhaw siya na marinig ang tinig mo, ng hinagpis mo, ng lungkot mo. Alam niya kung paano kakatagpuin sa buhay na ito. Yung pakikipag-usap sa Kanya, gawin mong natural na paraan. Hindi lamang kung kailan tayo may kailangan, kung kailan tayo may pangangailangan sa Kanya, at saka lang tayo makikipag-usap ng puspusan sa Kanya. Ang Diyos ay napakabuti. Lalo niyang kinauuhawan. Makita ka, marinig ka na maayos ang buhay mo. Makita ka, marinig ka na nagpupuri sa Kanya. Makita ka niya na maligaya ka. Ligaya ng Panginoon na makita ang lahat ng ito sa iyo. Kaya kung makikipag-usap ka, yung taos sa puso mo ang sabihin mo. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang pinagdaanan mo, kung ano ang problema mo. Gusto ng Panginoon na makatulong sa iyo. Although alam na niya yung pinagdadaanan mo, mas gusto niyang marinig ka. Ito ang kinauuhawan ng Diyos sa mga tao sa panahon na yon, na abala sa lahat ng bagay. Pero yung makausap siya, kung minsan magdi-devotion ka, at tama na, 1 minuto na, okay na. Gusto kong tawagin ng Panginoon. Pero binigyan ka niya ng desisyon mo. You have your own decision. Hindi niya ipipilit sa iyo yung gusto mo. Hindi niya ipipilit sa iyo yung gusto niya. Na mapakinggan ka pa. Na maramdaman ka niya na nandyan ka. Gusto ng Panginoon yun. Halimbawa sa mag-asawa, but God, unlike your spouse, is perfect. Ang Diyos ay perfect. Hallelujah. He loves you unconditionally. Walang kondisyon ng pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi niya sinabi, salbahe ito, hindi ko gusto ito. Pero wala. Everybody is welcome. Come to me. Lagi niya hiniimbita. Sino hiniimbita niya? Lahat ng tao. Come to me, all you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Sa isang mag-asawa, yung komunikasyon, walang tinatago. Spontaneous communication. Pero pag dumating ang time na parang panlalamig na pakikipag-usap, it deteriorates your marriage life. Unti-unti,
nagkakaroon ng antas hanggang sa hindi na mag-uusap, kakain na lang, kumain ka mag-isa, or hindi na magkakaroon ng pagkakaunawaan kumisan, it leads to deterioration of the marriage. Pag hindi na nag-uusap, sabi nga, alahati ng lahat ng paghiwalay dahil sa mga miscommunication. Hindi nagkakausap. Nagkakausap, sandali na lang. Parang nagsalubong sa bahay, parang ibang tao. Nag-iiwasan para hindi makapag-usap. Sabi nga, yan ang 50% ng mga naghihiwalay. Ito ang dahilan, miscommunication. Kulang na pakipag-ugnayan, pakikipag-usap. Yun ang pagkukulang. Sabi ganun nga eh. Be transparent. Sabi nga, ang mag-asawa wala ng taguan ng anumang mga bagay. Alam ng bawat isa ang bawat isa. Mahal ang bawat isa ang bawat isa. Speak to your spouse with love, with compassion. Ganun ang gusto ng Panginoon. Isang mga bagay kung paano ilapit yan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. God is a good God. Walang perfectong tao. Kaya ito ang pinalalabas ng Panginoon para pag-usapan natin sa panahon na ito. Nananalangin ka para kanino? Para sa'yo lang? No. Hindi pwedeng ikaw lang ang nilalapit mo palagi sa Panginoon. Ilapit mo ang asawa mo, ang pamilya mo, ang mga kapitbahay mo, kahit na sino. Ilapit mo lahat yan sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, mapakinggan ang sasabihin mo. Yan ang gusto ng Panginoon, mapangyari sa buhay natin. Hallelujah. Kaya, huwag tayong pumari sa iba na tatawagin na lang na mag-asawa pero parang magkapit-bahay na lang. Who is your neighbor? Love your neighbor as you love yourself. Your number one neighbor is your wife or your husband. Pero, yung iba, parang tinatalagang love your neighbor nung kapit-bahay niya, mahal niya. Ganun ang ginagawa ng iba na literal. Diba sabi sa Bible, love your neighbor, o di mahal ko na yung kapitbahay ko. Paano yung asawa ko? Na your number one neighbor is your wife or your husband. Hallelujah. Alam mo, dumating ang pagkakataon na may emergency kang pangangailangan. Sino tatawagin mo? Tatawagin mo ba yung neighbor mo? Pag dumadating ang pinakamahigpit na pangangailangan ng isang tao, ang kausap niya yung asawa niya. Kaya, ang komunikasyon ay hindi dapat mawala. Ang pakikipag-usap, hindi dapat mawala. Hindi dapat walang maging saysay ang buhay. Pinag-isa kayo ng Panginoon. Patunayan niyo sa Panginoon. Ang pagmamahal na meron kayo sa isa't isa ay nakikita ng Panginoon. At dito umaagos ang pagpapala ng Panginoon. Meron bang buhay na pagpapala kung pareho nagsisigawan, nagkakagalit, nagbabatuhan ng kutsara, nagbabatuhan ng tinidor? Meron bang katahimikan yon? Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Pero huwag nating hayaan na dumating ang dakit hapon na hindi nagtatawaran ang isa't isa. Hallelujah. Kaya, ang panalaginan, panalangin mo yung asawa mo, magpanalanginan kayo. Magpanalanginan kayo, maghawak kamay kayo, nananalangin, at sinasabi ninyo sa Panginoon ang gusto ninyo. Ito ang magandang pamaraanan na gusto ng Panginoon. Kayo pinag-isa. Sino nakipag-isa kayo dahil gusto yan ng Panginoon, ang kapartner mo ay ang kapartner mo. Hindi sinabi kapartner mo yung kapitbahay mo. Your partner in prayer, in coming to the Lord. Huwag nating hayaan na dumating sa hindi maganda yung konting pakikipag-ugnayan or pakikipag-usapan, mag-umpisa na agad. Batiin na. Mag-usap na. Mag-usap na kayo. Or punta kayo sa park. O kaya, sabi ko nga, kami, nung husband ko, pag meron kami problema, hindi kami nag-uusap sa loob ng bahay ng problema. We go to the park
or we go to the restaurant. Kasi, pag nandun kayo, wala kang, kasi ako minsan madabog, punta agad ako sa kwarto, isasara ko pa yung pinto. Pero, yung malaman ko na hindi dapat gano'n ang mga lesson na itinuturo ng Panginoon. Pupunta kami sa park doon mag-uusap. Siyempre, mahangin, makikita mo yung mga dahon, makikita mo yung kapaligiran, maluwag, masaya. Magkakasundo kayo. Tapos kahit na kumain lang kayo ng hopya at kung ano, masaya na kayo. Maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa buhay ng tao. Wala nang sasaya pa sa pagkakasundo. Magkasundo sa lahat ng bagay. So, we can become strong when we pray together. We can pray together. Then, be spontaneous. Prayer, when you come to pray to God, maging excited ka. Excited ako, magpe-pray na naman kami. Be excited. Kasi kakatagpuin mo ulit si God. Kakatagpuin mo ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na nagmamahal sa iyo. Kakatagpuin mo siya. Be excited and interested. Sasabihin ko sa Panginoon, may kukwento ako ngayon sa Panginoon. May kukwento ako sa Panginoon kung paano yung kaibigan ko, nakasama ko, nadala ko sa Panginoon kung paano yung kaibigan ko na hindi ko naman kakilala, ginitian ko lang, ginitian din ako. Maliliit na bagay, pero nakakasaya yan sa Panginoon. Very excited ka na ikwento mo ang buhay mo, kung ano nangyari sa maghapon mo. Very interesting ka sa anumang pinagdadaanan mo na, Lord, nagari po, ganito ganito. Alam mo, natutuwa ang Panginoon doon. Kasi parang best friend mo siya na pinagkukwentuhan mo. May padya ka pa, may suntok ka pa. Alam mo, Lord, ganito ginawa ko, ganito. Diba, very interesting ang Panginoon na mapakinggan ng ganoon. Maging masaya tayo lagi sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Hindi siya presidente ng United States, presidente ng UN, hari ng mga hari yan. At Diyos ng mga Diyos. Walang ibang Diyos kundi siya lang na nakatingin sa iyo at nagmamahal sa iyo at nakikinig sa iyo. Sino ka ba para pag-aksaya ng Diyos? Ikaw ay anak ng Diyos. Tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Walang anumang pwersa dito sa buong mundo na makapag-aalis ng kaligtasan na meron ka. Are you there? Amen. Walang anumang pwersa o anumang lakas dito sa mundo na makakapaghiwalay if you really receive the Lord as Lord and personal Savior of your life. Kung tinanggap mo siya ng buong puso, yung hindi napipilitan lang. Tinanggap mo siya na maging hari ng iyong buhay. Tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Yan. At ikaw ay meron ng selyo. Meron ka ng tatak. Sino bang naka-attend dito ng scriptural seminar the last week? No? Last week yun, di ba? Nakita nyo sana ang kabuuan kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung tatak mo, selyado yun. Hindi naaalis ang kaligtasan ibinigay sa iyo. Yan ang tatak ng pagkakakilanlan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Meron na ba tayong tatak? Amen. O ilan lang yata may tatak? Are you there? Yes. Sana maunawaan niyo pong mabuti. Ang tatak ay tatak ng banal na Espiritu yun sa buhay mo. At ito, sabi nga, pagdating mo sa heaven, may itatanong sa'yo. Ano ba, dumating ka na sa harap ng Panginoon, patay ka na haharap ka doon. Tatanungin sa'yo, ba't kailangan papasukin kita dito sa langit? Lagi po ako nagsisimba sa PRCF. Hindi yan passes. Hindi pwede yan. Nagpe-pray po ako, hindi rin pwede yan. Gumagawa po ako ng mabuti, hindi rin pwede yan. Alam mo kung ano makakapagpapasok sa'yo? Tinanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Walang iba. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya maging aware po tayo. Maging patunayan natin sa buhay natin na ang Panginoon ang ating Diyos at tagapagligtas.
Kaya nakikipag-usap siya sa'yo. Walang bayad ng ano paman, hindi pwedeng harangan ng sibat ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Hindi pwedeng harangin or hinder ni Satan ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, ayan ang ayan ang krus. Katibayan ng kaligtasan mo. Namatay siya sa buong mundo, pero hindi ang buong mundo ay kumilala sa Kanya as Lord and Savior of their life. Yun lamang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito lang ang susi. Wala pong iba. Walang makakapag-alis ng kaligtasan mo, anumang puwersa dito sa mundo. Wala po. Dahil ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Old Testament, God the Father. New Testament, Jesus Christ. Sa panahon ngayon, the Holy Spirit. Ito ang tatak ng pagkakakilanlan sa iyo. Kaya, be spontaneous in your prayer. Sabi natin, maging exciting ang pakikipag-usap mo sa Panginoon. Maaring meron kang inihahayag na problema, nagpapatawa rin ng Panginoon. Minsan kahit nag-iisa ka, natutulog ka, natatawa ka, may pinapakita pa rin ang Panginoon sa iyo na ikagagalak mo sa buhay mo. Ganyan ang Panginoon. Ang tingin niya sa atin ay ating mga anak at siya ay ating Ama na nasa langit na nakakaalam ng pinakamabuti para sa ating lahat. Sabihin mo yung problema mo tungkol sa puso mo, tungkol sa buhay mo, tungkol sa pamilya mo, tungkol sa anak mo, tungkol sa mga pinagdadaanan mo. Gusto mo yan, marinig ng Diyos yan sa'yo. Pero ikaw, hahanapin ko yung best friend ko, doon ako magsasabi sa kanya, doon ako iiyak sa kanya. No way, si God ang naghihintay sa'yo. Ganyan katindi ang pagmamahal ng Panginoon. Lahat ipinagkatiwala na niya sa'yo. May sakit ka? Punta ka sa Panginoon. Siya ang magbibigay ng kagalingan. Gagamitin niya mga doktor na sinasabi mo, idalangin mo sa Panginoon ito. Naipuin ang lahat ng mga doktor na titingin sa'yo na ang kamay ng Panginoon ang umopera sa'yo. Seek the Lord habang nandito pa tayo sa mundo. Hanapin na natin siya, lahat ng pangangailangan natin ay kayang ibigay ng Panginoon. Kung makakabuti sa iyo at sa iyong kapwa ang hinihiling mo. Hallelujah. Sabihin mo kung anong problema mo, yung alagalaan mo, ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo. Gusto mo malaman ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay mo. Bakit? Kasi nga, anak ka niya. Di ba ang magulang mo nakikitang malungkot ng anak, anong problema mo? Anong gusto mo? Di ba? Magulang natin siya. Siya nakakalam kung bakit tayo narito sa mundong ito. Dahil hindi lahat ng panahon ay sa atin. Sabi natin, pero namamatay na bata, matanda, may namamatay na binata, may namamatay na dalaga. Nakakahantong sa huling panahon ng kanyang buhay. Sabihin natin sa Panginoon, nag-aalala po ako, ganito po, ganito. Gusto malaman ang lahat ng Panginoon ng buhay mo, kung anong pinag-aalala mo, kung anong problema mo, kung anong ayaw mo, kung anong gusto mo. Gusto malaman ng Panginoon lahat-lahat yan. Kung meron ka sariling agenda, sabihin mo rin sa Panginoon. Gusto niya i-adapt ng Panginoon yung agenda mo. Gusto niya kasama siya doon sa problema mo. Gusto niya kasama siya doon sa plano mo. Gusto ng Panginoon ang lahat-lahat tungkol sa iyo. Kaya siya ang nagsasaayos ng ating buhay. Siya ang gumagawa sa ating buhay. And then, be specific. Direct and specific. Walang maraming gusto ng Panginoon, diretso ka sa po, Lord, kasi ganito po kasi po, ganito. Ano ba talaga yung problema mo? Sabi ni God, sabihin mo ng diretso sa Kanya. Hallelujah. Matthew 6:7. Not many words. Matthew chapter 6, verse 7. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita. Wala namang kabuluhan.
tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang manalangin. Diba, merong taong napakahabang manalangin. No? Hindi lahat yan. Kaya sabi niya, be specific, direct to the point. Lord, ito po yung problema ko, kaya po umiiyak ako. Gusto ko po ganito, tulungan mo po ako. Sabihin mo agad yung problema mo. Wala po akong pag-tuition, pasukan ako. Gusto ko po, tulungan mo po ako. Diretso, o pag-tuition ang kailangan mo. Alam na agad ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Hindi yung marami pa. Kasi po, pasukan na eh. Wala nga po akong damit, wala pa akong ano. Pero hindi bali po, bibigyan naman ako ng kamag-anak ko. Diretso, Lord, bigyan mo po ako. Ang sabi mo po, tumawag ako sa iyo at sasagot ka. Ano po ba, Lord, yung kamanghamanghang bagay na sabi mo, na malalaman ko? Sabi mo, pag tumawag ako sa iyo, sasagutin mo po ako. At makakakita ako ng kamangha-mangha. Ano po, Lord, yung kamangha-mangha? Kompleto na po yung uniforme ko, yung mga panggastos ko at yung mga pangangailangan kong libro, yun na po ba yun? Kamangha-mangha po yun, di po ba? Pwede mo sabihin yun sa Panginoon. That because you're expecting something from God, go direct to the point. Yung agad pangangailangan mo. Lord, nagkasala po ako kasi po ganito. O direct to the point. Sabihin mo agad yan at ang Panginoon ay natutuwa kapag sinasabi mo ang lahat ng bagay na gusto mong ipaalam sa Kanya. Kaya specific. Direct to the point. Di ba? Sabi mo, Lord, bless mo po ang bansang Pilipinas. Bakit? Pinapanalangin mo ba yung bansa? Tanungin ka ni Lord. O, kasama po ba yun? Nalima mo, sinasabi mo, Lord, tulungan mo po ako na, sabi mo po, Lord, give us this day our daily bread. Oo, pero hindi naman ako nagtatrabaho. Magtrabaho ka. Bibigyan kita ng tinapay na pangangailangan mo every day. Meron kang cooperation dito. Magko-cooperate ka, hindi ko naman ibabagsak yung tinapay sa harapan mo. Kailangan, magtrabaho ka. Bibigyan kita ng pagkakataon na makabili ang lahat ng pangangailangan mo. So, specific yun. Lord, paano po? Wala pa po akong trabaho, hindi po ako natatanggap. Maghanap ka, bibigyan kita. Ang sino mang humahanap, nakakasumpong. Kung hindi ka naghahanap, Lord, wala po akong trabaho. Naghahanap ka ba? Hindi po. No, baka ikaw ang hanapin ng trabaho. So, laging may partnership na hinihintay din ng Panginoon. Paano yun? Pag nanalangin ka, sasagot siya. Pag hindi ka nananalangin, sasagutin ka ba? So, partnership yan. Communication yan. Ang communication, both sides, nagsasalita. Nagsasalita ka sa Panginoon, magsasalita din siya sa iyo. Halimbawa, sabihin mo, save my neighbor. Lord, magkaroon po sana ng kaligtasan yung kapitbahay ko. Paano siya magkakaroon ng kaligtasan kung di mo naman dinadala sa kanya si Kristo? Pag tinanong ka ng gano'n, ano yung sasagot mo? Sabi mo, gusto mong maligtas yung kapitbahay mo. Sasabihin ni God, ikaw, anong ginagawa mo? Ba't hindi mo sa kanya ipakilala? Both sides, magtatrabaho dito. Hindi yung gusto mo, puro na lang siya. Kailangan may ambag ka rin para magkaroon ng kaligtasan yung kapitbahay mo. Ganun ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ask the right way. God knows what we need. Matthew 6:8. 6:8. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan tulad ng ginagawang hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba. Minsan yung iba, pahabaan ng panalangin. Diba? Mahabang panalangin, akala nila gusto ng Diyos yung mahabang panalangin. Hindi po. Ang gusto ng panalangin ng Diyos, yung excited ka at interesado ka sa hinihingi mo. Pag excited ka, ako natutuwa ako, Lord, kasi meron pa akong ikukwento sa inyo, meron akong gustong sabihin na ganito po, dahil doon sa pangangailangan ko.
Be excited. Hallelujah. Sabi nga, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Hindi mo pa sinasabi sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. So, huwag nyo silang gayahin dahil alam nila na ang inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo hingin. Bago pa man ninyo hingin ito sa Kanya. Bago ka makipag-usap sa Panginoon, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. Hindi ka pa nakikipag-usap, pero mas gusto ng Panginoon na marinig ang boses mo. Kaya, kami ganon, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago ka pa lumapit sa Kanya, alam na ng Diyos yon kung ano ang kailangan mo. Pero kung di tayo humihingi, how can God give us? How can God give them to us kung hindi tayo humihingi? Maghihintay ka na lang. No. Sabi mo, alam naman ng Diyos yung pangangailangan ko. Pero kung hindi ka humihingi, James 4:2-1. James 4. Twen- 21. Ano ba ang pinagmumula ng mga pag-aawat, alitan? Hindi ba ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban? Hindi yan. Tignan ko nga yung James 4:2. 21. 21. Was not Abraham our father justified by works when he had James 4:2 po. Ye lust and have not. Ye kill and decide to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because you ask not. Marami ka pamaraanan. Ang dami po nagdaanan. And decide to have, and cannot obtain. You fight and war, yet ye have not, because you ask not. Kailangan, hingin natin sa Panginoon yung gusto natin. Hingin natin ang buong puso. And then Matthew 7:7-8. Matthew 7:7-8. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap niyo at makikita ninyo. Pumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ganyan ang nature ng Panginoon. Ask, seek, and knock. Ask. Meron tayong pangailangan na gusto nating makamit. So, we have to ask God with pure motive. Yung paghingi mo ay merong sarili kang panuntunan sa buhay na yun ang gusto mo. Nagtatanong ka sa Panginoon. Meron tayong pangangailangan, and that is crucial to having prayer. Kaya, maraming tinatanong ang Panginoon sa atin. Tingnan natin, yung paghingi ba natin ay makakatugon ba ito? May request is fair and helpful to everyone concerned. Ako lang ba mapagpapala nito o pati yung iba pagpapalain itong biyayang hinihingi ko? Ang hinihingi ko ba ay may kagalakan ang Panginoon na ibigay ito sa akin? Ito bang hinihingi ko lalo akong mapapalapit sa Diyos?
Ano ang gagawin ko kapag tinugon ng Panginoon ang hinihiling ko sa Kanya? Meron po tayong panuntunan. Kaya tayo tumatawag sa Panginoon. Meron tayong hangarin, meron tayong gusto. Pero tatanungin din natin yung sarili natin, ang hinihingi ko po bang ito ay hindi makakasama sa akin? Kasi po gusto ko tumama ng milyon-milyon sa loto. Halimbawa, yun ang hinihingi mo. Sagutin mo naman yung tanong, ito ba ay magiging kaaya-aya para sa akin? At kagalangan ba ito ng Panginoon na ibigay sa akin? Because sometimes, yung hinihingi mo, contrary to the Word of God. Halimbawa, pag pinayaman ka, at dahil sa kayamanan mo, mag-a-abroad ka, magigiliwaliw ka, gagastusin mo ang maraming pera mo. Bakit ka humingi ng pera? Para gastusin, di ba? Saan mo gagastusin ang milyon-milyon na hinihingi mo para tumama ka sa loto? Saan mo gagastusin yun? Alang itago mo na lang at ibaon mo sa lupa. Kaya, tayo pa rin ang sasagot ng hinihingi natin. Magagalak ba ang Panginoon kapag itong hinihingi ko ay ibigay sa akin? Ano magiging pananagutan ko sa bagay na ito? So, will it be in harmony with my gift? Ito ba magiging kagalakan ko? Ako lang ang masisiyahan dito. Meron po tayo tutukunin sa paghingi natin. When we seek, as Jesus direct us to do, they are asking with effort. Humahanap tayo, meron tayong lakas upang ito naman ay mapatunayan. This implies the aspect to do our part. Example, give us our daily bread. Hinihingi mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman kami ng pang-araw-araw namin pagkain. Kasi everyday na lang, kailangan kumita ako para kumain kami. Talagang may participation ka. Sabi ko nga kanina, hindi mo pwedeng ibagsak ni Lord yan sa harapan mo. May participation ka, may gagawin ka para magkaroon ka ng pang-araw-araw na pagkain mo. Ano yun? Magtatrabaho ka. Yun ang participation mo. Both sides kayo, partner kasi kayo. Bibigyan ka niya ng trabaho para kumita ka, para meron kayong pagkain araw-araw at patustusan ang mga pangangailangan mo. Hindi yung basta naghihintay ka na lang, para nga si Juan naman hinihintay yung guwaba na mahinog at mahulog sa bibig niya. Nung mahulog, puro uod na kasi matagal nang hinog dun sa puno. So, hindi tayo maghihintay na lang. Meron tayong gagawin dahil ka-partner tayo ng Panginoon. Hindi niya pwedeng ibagsak lang dyan. Hindi magbibigay ang Panginoon ng kanyang pangangailangan sa mga TAMAD. Hindi magbibigay ang Panginoon sa mga tamad na walang ginagawa basta maghihintay na lang. Kailangan partner kayo ng Panginoon. Ibigyan kita ng trabaho para kumita ka. Ganun yun. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo naghihintay na lang. Prayer without action is presumption. Pagpapalagay mo lang. Dahil walang panalangin, naghihintay ka na lang. Ito ay palagay ko lang, darating yung biyaya. Kailan? Ewan. Huwag natin ipagpalagay. Sabi natin, prayer without action is presumption. Tandaan natin, God doesn't give added resources to those who are lazy. Hindi nagbibigay ang Panginoon sa mga tamad. Kailangan kumikilos din tayo. Pag nananalangin tayo, we're investing ourselves. Para tayo nag-i-invest na para sa ating sarili. Katulad ng parable of the talent, ibabalik ito sa Panginoon, Matthew 28:29. Katulad ng parabola ng talento, umalis ang businessman para iwanan ng kanyang kayamanan sa kanyang mga katulong. Pinagkatiwala niya ng 10, ng 5, ng 2. Yung binigyan ng 10, nung dumating ang amo, nagmamadali. Boss, yung binigyan mo sa akin 10, ito na doble. Natuwa yung
amo. Tapos itong binigyan ng 5, boss, eto yung 5 binigay mo na doble din. Tapos hindi kumikibo yung binigyan ng 2. O ikaw, anong ginawa mo doon sa iniwan ko sa'yo? Pwede binawa ko sa lupa. Kasi natatakot po ako sa inyo at hindi ako marunong magnegosyo. Ibinawa ko na lang sa lupa. Matthew 25:29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Dahil hindi mo hinamit, kukunin ko sa iyo yan, babawiin ko sa iyo. So, yung kumita, yung tumubo ng 10, at saka yung pangalawa na binigyan ng 5, tumubo sila, matatalino kasi. Matalino. Pero yung hindi kumita, akin na yan, babawiin pa yan sa'yo. Wala ka. Ganyan ang pananampalatayang binibigay sa atin ng Panginoon. Payayamanin niya pang lalo yung sumunod. Para daw yun daw, panalangin ng panalangin, dasal ng dasal ng dasal ng dasal. Pero hindi niya ginagawa yung gusto ng Panginoon ay parang tao na tanim ng tanim, pero hindi nag-aani. Plant and plant, but never sow. Di ba yung sow, nagtatanim? Plano ng pagtatanim. Magtatanim na ako dahil tag-ulan na. Ay, parang tag-araw pa rin, hindi mo na ako magtatanim. Para sa susunod na linggo na, baka umulan na. Plano ka ng plano. O, dumating na ang tag-ulan, dumating na ang tag-araw, wala kang aanihin. Kasi hindi ka gumawa. Plano ka lang ng plano. So, gawin mo totoo yung plano mo para mag-ani ka. Dahil sabi natin, partnership ang pagpapala ng Panginoon. Tayo nananalangin, nagbibigay tayo ng time sa panalangin, merong reward dyan. May gantimpala ang Panginoon na laging nakahanda na ibigay para sa kanyang mga anak. Kaya, pag nananalangin tayo sa Panginoon, be ready. Be ready to do your part. Gawin mo yung kaya mong gawin. Ang Panginoon ay gagawa para din sa iyo. And then, is asking us to be persistent. Kaya maging persistent daw tayo sa pagkatok. Tayo ay pagbubuksan. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open. Keep on knocking. God will open the door. Maybe a year or 2 until the answer comes. Magpatuloy kayo ng katok ka ng katok. Darating ang panahon pagbubuksan ka ng Panginoon. Tutugunin ng Panginoon ang panalangin mo. Hindi pinag-uusapan ang tagal ng panalangin mo. Ang pinag-uusapan dito ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Ganyan ang Panginoon sa buhay natin. He wants us to continue praying until the answer comes. Gusto niyang makita. Minsan natetest yung pananampalataya mo. Tawag ka ng tawag sa Panginoon. Pray ka ng pray. Expect something good from God. Dahil darating at darating ang sagot ng Panginoon sa ipinapanalangin mo. Maaring hindi pinag-uusapan ang tagal. Hindi pinag-uusapan ang tagal. Di ba si Elijah? Nung nanalangin siya para dumating ang apoy doon sa mga hain na inihandog niya sa Panginoon, wala pang 1 minute yun. Nang dumating ang apoy, bakit? 3 years siya nananalangin, baka hindi nyo alam. Dahil kay Jezebel at kay King Ahab, nakipag-usap siya, nanalangin siya dahil ilan na sa mga manggagawa ng Panginoon ang nangawala na. Pero ang Panginoon hindi nagbabago. Nanalangin siya ng matagal na tungkol sa mga manggagawa ng Panginoon, tungkol sa 3 taon na famine, walang ulan.
Nananalangin siya. Ang tagal, di ba, 3 taon? Kaya nung ipanalangin niya na dumating ang apoy para ubusin yung kanyang inihandog sa Panginoon, iyak lang. Suddenly, nandun agad ang apoy. Ganyan ang pananalangin. Although matagal, may katuparan ng Panginoon kung kailan ibibigay sa iyo ang hinahangad mo na ibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya, sa buhay natin, laging nariyan ang Panginoon. Laging naghihintay sa iyo. Laging nais na makausap ka. Sabihin mo sa katabi mo, makipag-usap ka raw sa Panginoon. Makipag-usap ka raw. Maraming pinatunayan ng Panginoon. Si Bartimeo, isang bulag, matagal ng bulag. Ang mga pulubi noon ay merong damit na pang mahirap or sa mga nagpapalimos. Meron silang mga suot na coat. Pero nabalitaan niya na dadaan si Jesus Christ. Sabi niya, dadaan si Jesus Christ. Kahit bulag siya, tumawag siya sa Panginoon. Tumawag siya sa Panginoon. Lord Jesus, tumawag siya. Sabi ng mga disciple, tumayo ka, ang ingay-ingay mo. Sabi ng Panginoon, palapitin mo siya. Nakikita ng Diyos, bulag na siya. Ha? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon, bulag na siya, hindi nakakakita. Tatanungin ka pa rin ng Panginoon, ano ang gusto mo? Gusto ko pong makakita ako. Nakita na ng Diyos, bulag siya, sana ang bulag ito, papagaling na agad to. Nihintay ng Diyos na ibukas mo pa rin ang bibig mo. Magsalita ka kung ano ang gusto mo. At yung gusto niya, nung sinabi ni Jesus Christ, palapitin niyo siya. Anong ginawa niya? Hinubad niya yung tanda ng kanyang pagiging pulubi. Inalis niya yung coat niya at tumakbo siya sa Panginoon. Lord, gusto ko pong makakita. Pinagaling ng Panginoon. I-prevail. Nag-prevail si Bartimeo. Bakit? Pinakita niya yung pagnanasa niya na makalapit sa Panginoon. Maaring gusto na niyang noong pa, pero dahil sa bulag siya, hindi siya nakakapunta panasa ng Panginoon. Pero nung mabalitaan niyang dadaan ng Panginoon, isang pagkakataon na ito, hindi ko palalampasin ito. Meron siyang intention, meron siyang pagnanasa na makakita ang Panginoon at makahingi ng pagpapala sa kanya. So, inalis niya ang tanda ng kanyang pagiging pulubi. Inalis niya yung coat na nagtatanda na siya ay pulubi. Inalis niya ito. Bakit? Naniniwala siya, yes, the faith to believe, aalisin ko na to. Hindi na ako si Bartimeus na bulag. Dahil ako ay pagagalingin ng Diyos na sinasamba ko. He prevailed in prayer. Ganyan ang gusto ng Panginoon, mag-prevail tayo. Diba yung babae din na inaalihan ng hemorrhaging na dinudugo 12 taon. Mayaman siya dati, pero ang pera niya naubos na sa kapupunta sa iba't ibang mga doktor. Pero nabalitaan niya, ano kaya itsura ng 12 na? Nilumot, baka mabaho na siya, marumi na siya, naubos ng lahat ang pera niya. Saka pupunta sa mga manggagamot. Pero walang nangyari. 12 taon. Ano na kaya itsura ng katawan ng babae na ito? Siguro payat na, nanghihina na, 12 taon puti na lang, hindi pa ubos yung dugo niya. Dahil may plano ang Diyos sa buhay niya. Nang mabalitaan niya ito, dahil mahina na siya, nandiyan ang mga disipulo, nakabantay sa Panginoon, dahil sa kumba na siya, siguro hirap na siya. Yung maliit na lugar na yun, nakasingit siya. Sabi niya sa sarili niya, na nagpapagaling siya, mahipo ko lang yung dulo ng damit niya, alam ko, gagaling ako. So, nakapasok siya dahil kahit na nakaharang ang mga disipulo, nakita niyang makalapit siya at hiniko niya dulo ng damit ng Panginoon. At naramdaman niya na ito ang dugo na umaagos sa kanya.
Nalaman ng Panginoon, sino yung humawak sa akin? Sabi ng Panginoon. Sabi ng mga disciple, dami-dami tao dito. Tapos magtatanong kayo, ang dami-dami ng mga tao na yan. Yung babae nandun, nanginginig siya. Natatakot siya. Nagmakaawa at lumuhod sa Panginoon. Panginoon, ako po. Anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay gumaling na. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang makuha ang mga ninanais mo sa Panginoon? You must prevail in prayer. Kailangan mag-prevail ka, magtiyaga ka, tumawag ka, at ako ay sasagot. Makakakita ka ng mga kamangha-manghang mga bagay na hindi mo matayos. Yan ang pinaglilingkuran mo. Yan ang Diyos na makapangyarihan na nag-aari sa iyo. Pag-aari ka ng Diyos, tumawag ka sa Kanya, "Come to me, all you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy, and my burden is light." Gusto kang makausap ng Panginoon. Gusto kang bigyan ng mga bagay na gusto mo ng Panginoon. You must prevail in prayer. Si Epapras during that time, nanalangin para sa Colossae. May problemang mabigat ang Colossae. This is the church in Colossians. And he prevailed in prayer. Walang tigil na pananalangin ni Epapras during that time para kumilos ang Panginoon sa church. His church was built out of love, sabi natin. Walang maraming pera noong mga panahon na ito nang itayo ang church na ito. This church was, again and again, I'm telling you, this church was built out of love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, natayo ito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng magandang church. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lahat nagkaroon ng katuparan. Sa buhay mo, ano ang ninanais mo sa Panginoon ngayon? Ano ang gusto mo? Sabihin natin sa Panginoon yan. Kung pwede lang sa panahon na ito, let us stand. Let us pray muna bago ko sasabihin. Father in heaven, we thank you because you're at the center of this gathering. Invoke our hearts, Father God, na makapagpatuloy kami na makahingi ng biyayang hinihiling po namin sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang makapagbibigay nito, Panginoon, kundi ikaw lang. Tulungan mo kami na patuloy na makapanalangin, Panginoon. Hindi lamang sa ganang amin, kundi para sa iba. Na ikaw ay naririyan na patuloy na umiibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Na kami ay tinuruan mo na magpatuloy ng pananalangin sapagkat darating ang biyayang hinihiling namin. We have the faith to believe that everything is possible because you are our Lord and our Savior and nothing is impossible with you. Salamat po sa biyayang ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Para sa nasa Facebook Live po, sa sino mang gustong tumanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyong, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa narinig kong mensahe mo. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Patawarin mo po ako. Sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanilang kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you.
pagkakataong ito, tayo pong maghanda sa ating mga sarili. Makipag-ugnayan po tayo sa Panginoon bago natin tanggapin ang tinapay at alak na ating pagsasayuhan kayo. Mapanalangin po natin ang tinapay at alak na ito para in heaven, maging karapat-dapat nawa kung bawat isa sa amin na kainan ng tinapay at alak na ito na nagre-representa ng iyong katawan at ubo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Muli natin ginugunita sa kapanahon ng ito. The upper room, nakasama ng Panginoon ang kanyang mga disciple. Pero sa araw na ito, tayo ang kapiling ng Panginoon, kahali sa gagawin natin sa kapanahon ng ito. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also He took the cup. When He had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood.
This do as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord's death till He come. Gusto po ba ang lahat? Intindihan po natin, no, importante yung prayer. Yung vision natin, di ba? Pinag-prepare natin. Ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. Ihanda po natin yung alog natin. Pag-pray, ihanda po natin. Pag-pray po natin yung kalog natin. Father God, once again, thank you, Lord, for your faithfulness. Sa nakalipas na isang linggo, patuloy niyo pong pinag-provide yung pangangailangan namin. And this time, Lord, we want to glorify you sa pamamagitan ng pagbibigay nito. Thank you, Lord, dahil kahit paano, Lord, yung blessing, Lord, patuloy yung pinagkakalong sa amin. We pray, Lord, na magamit po lamang ito sa kaluwalhatian niyo, sa church na ito. Magamit lamang ito, Lord, para maabot po, Lord, yung pangangailangan ng church at ng ibang tao. Salamat po, Lord. Bless you po yung bawat isa, lalo ngayon nalalapit na pasukan. Lord, we pray, Lord, na i-provide yung pangangailangan ng estudyante, provide yung pangangailangan nila, pambaon, pambili ng allowance nila, pang-uniform, Lord, yung tuition fee nila. At Lord, bilang magulang, Lord, bless you po yung kanilang trabaho, patuloy po lang ma-strive, may provide yung pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Minsan po, Panginoon, sa inyo lahat ng pagpulpas. Salamat sa mga Kristo Jesus. Amen. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. Pwede po tayong mag-cell group ngayon. Apat-apat lang po. Kunin nyo na yung gusto yung mga partner. Apat-apat lang po sa bawat isang grupo. Sa mga elders, sa young adults, sa youth, sa young people, apat-apat po. Kung sino ang gusto yung mga partner. Para pag dumating ang linggo ulit ang kapartner ninyo. Sige po, punta na po kayo. Apat-apat lang po. Bawat isang grupo, 3 or 2 or 3, brothers nga po eh. Pero ngayon,
paalala po, sa darating na po itong Biyernes, meron po tayong leadership conference or leadership seminar. Yan po. Ang ating pong team ay empowering generations to live for God's glory. Ang sabi dyan, calling all ministry leaders. Pero ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Ito po ay sa June 12, 2026. Friday po yan, holiday yan. Ito po, mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3 po yan ng hapon. Inaanyayahan po ang lahat. Wala po pinipigilan. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Yan po, malinaw po yan ha. Hindi lang sinasabing leader lang yan eh. Hindi po ha. Dahil naman talaga ang lahat, bawat isa sa atin ay leader na. Amen? Leader tayo sa bawat grupo, leader tayo sa bawat pamilya, higit sa lahat. Leader tayo dahil ito ang ginaganap natin, dahil sabi ng Lord, tumayo tayo at gawin natin disipulo ang bawat isa. Amen! 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 So, hopefully po, ang bawat isa ay makakadali na. Friday na po yan ha! Sa Friday na, register. Ayan po si Sister Chris. Sister Chris, pa-register po kayo sa kanya ha. Ito po kasi para naman hindi mag-ahol, yung maghahanda para dun sa ating pagkain. Kaya mahalaga po na magpa-register po tayo. Yan. Sa Friday na po yan. Uli, June 12. 9 o'clock in the morning, dito na po kayo. Yan. Praise God. At saka isa pa po, malapit na. Sa last Sunday naman po, meron po tayong family day. Sige. At yung ating po na kasi hindi ko sabihin eh. Yung every Friday, meron pa rin tayong fasting and prayer. And every second Saturday of the month, ito po yung ating po break and leave. Online po yun. Kaya pwede po kayo mag-register dyan. Kahit pa sabi ng iba, hindi sila nagpapasok. Dahil po inom ng gamot. Okay lang kayo. Basta sayang naman po yung word of God na hindi nyo nakakarating sa inyo. Para po sa lahat yun. Yung breaking po ng ating prayer and fasting every second Saturday of the month, 11 to 12 po yun ng umaga. Okay, God bless po. Inaaniya ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating recession. Tayo na po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Binabago mo ako araw-araw.
sa iyong minsay sa araw na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo pong ilagay sa aming puso't isipan na kami ay palaging tumawag sa iyo, mga panalangin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor na sinya na patuloy mong ginagabayan. Salamat po, Diyos, sa bawat sang naririto. Salamat po, Diyos, sa mga ginagamit mo, mga workers, O Lord God, sa music ministry, mga song leader, mga singer, mga musician. Lord, thank you so much, O Lord God. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ibibigay mo sa bawat sa amin. Sa katapatan sa amin, maraming salamat, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, maging ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. At maging ang mga nanonood, Panginoon, sa Facebook Live, O Lord God. Lord, continue to bless them, O Lord God. Mga pagpapalang ibinigay mo sa amin ay matanggap din po naman po nila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng pagpapalang ito. Ang aming tamang panalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya natin magsabi ng Amen. Lord God, God bless you. Thank you,